tayo po'y magsisimula sa ating pananambahan sa hapong ito. At sa mga kapatiran namin sa mga tahanan nila, nanonood sa ating FB Live, ay sabayan niyo po kami sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po kayong lahat, awitin po natin ating unang kanta, Holy, Holy, Holy. Sige po, awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the grassy sea. Cherubim and seraphim, falling down before thee, each earth and art and evermore shall be. Third stanza. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of simple men thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Last stanza. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen po. Pangunahan po tayo ni Brother Astrid sa ating panalangin.
Amen. Maaari po kayo makaupo. Awit pa po tayo ng isang awitin. Blessed be the name. Sige po, awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above the name shall stand, exalted more and more. At God the Father's own right hand, where angel hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, once ruling by the fall, thou hast devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last stanza. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen po, tangos Pastor Doy. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat, no? Maraming salamat. At ako'y natutuwa, narito kayo. O Raymond, pambihira, no? Naging cute ka ngayon, tagal tayo hindi nagkita. Okay, salamat, narito ka. At it is good to see you this afternoon. Bagamat yung iba pa natin mga kapatid, papunta pa lang siguro. Alam naman nilang alas 3, di ba? Baka kala, alas 5 ng hapon eh. Okay. So, announcement this afternoon, next week, is we are third week na ba next week? Second week pa lang? Third week na, no? Ng September. Okay? So, in the morning, magkakaroon po ako ng lesson about the priesthood of the believer. So, baka 2 weeks din yun. And then, magandang mapakinggan nyo ito. At kung available kayo sa umaga, please do come. And then, kung matapos natin itong topic natin ngayon, well, that's okay. We will have another lesson for next week. So, ang services po natin sa umaga, alas 10 meron, and then alas 10:30, and then prior to that, alas 9 muna. 9 and then 10:30, tapos alas 3 ng hapon. Lord willing, comes October, baka i-resume na natin yung ating prayer meeting na 6:30 ng gabi every Wednesday night. Kaya kung available kayo, please do come. Wednesday night, that will be October, baka first week ng October po tayo magsimula. At kapag maluwang-luwang na ang panahon, kasi wala pa rin tayo young people no? Nasila ang activities ng young people, nagsisimula ng alas 3 So, hindi pa tayo makakapag-usog ng ating activities. Usually, ang ating service is alas 5 ng hapon. So, sa ngayon, wala pa namang young people. Hindi natin alam kung kailan ililip yung ban sa mga senior citizen at saka mga 20 years old pababa, no? Kung kailan malilift yung ban sa kanila. Ganun pa man, if in case na malift yun, comes October, imumove natin ang service natin sa hapon ng alas 5. Okay? Sapagkat sa hapon, gagamitin na yung oras natin ng mga kabataan. So, it's either tuloy pa rin yung tatlong services natin,
or babalik na tayo dun sa ating Sunday school and then one service in the morning and then one service in the afternoon. Okay, ganun pa man, it's good to see you this afternoon. I hope things will go well in the Philippines. Tuloy na bababa yung tawag rito. Magpa-flatten yung curve na tinatawag, no? At marami na nag-uunahan ng vaccine ngayon. Actually, ang Amerika, ang hinahabol nila bago magbotohan, kinakailangan lumabas yung vaccine, no? Kasi isa ito sa mga ginagamit nga ni President Trump na na para bang pampalakas, pampaboost ng kanyang political power, no? Na lumabas na yung Moderna vaccine na na pambato nila, okay? UK, US, China, parang virus lang yan. China ang gagawa ng virus, sila rin ang gagawa ng antivirus. Ang galing, parang computer lang. So, US, China, UK, Russia, Germany, okay? Actually, Sweden, nakikibangka rin Maraming sumasali na ron sa race, pero yung 4 na bansa, yung nasa 3rd trial, yung iba nasa 2nd trial pa lang kaya mamili na kayo kung anong isasaksak ninyo sa katawan ninyo, no? Pag lumabas na itong vaccine ito, si Erwin ang isasaksak lang BCO Virgin Coconut Oil. Okay na to. Tsaka yung katawan nito gusto lagundi, no? Kaya umuubran naman. Kaya mataas ba ang temperature nito kanina? Panay ang baril ni talagang baka mataas yung temperature mo, ha? So, pag-pray natin na sana bumuti na ang panahon, no? Dahil marami ring mga senior citizen na nag-aalangan na pumunta, yung ibang may malakas-lakas ng pananampalataya, sumusugod talaga, no? Nagjo-join sa atin. But I hope and pray na ayaw naman nating tawag rito, yung conscience nila, no? Tawag rito, kontrahin nila dahil may utos or pinipilit silang dumalo. Ayaw natin gano'n, no? Maganda, they will worship with clear conscience, ika nga. Okay, so that's all for today. Ang gagawin natin, aawit muna tayo ng awit pagbati. Si Erwin ang aawit, tapos magkakawayan tayo, and then si Mark magbabasa ng salita ng Diyos. And then we will proceed with the message. Sige po, tayo po kayong lahat. Abitin po natin 1 John 4, 7, and 8. Sige po, abitin po natin. Ready, sing. Beloved, let us love one another, love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love, God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, 8, 8. One more time. Beloved, let us love one another, love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love, God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, and 8. Sige po, manatili po kayong nakatayo at tawagin po si Brother March pabasa ng salita ng Diyos. Okay, tayo po ay magbabasa po ng salita ng Diyos. Book of Galatia. Sa Galatia, Kabanata 2. Talata 11 hanggang 16. So, basahin po natin ito ng salitan. Andiyan na ba? Ayan. Sabi po dito sa talata 11, ngunit nang dumating si Cephas sa Antikia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. Verse 12 kayo po. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe
ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Ngunit nang makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nila lahat, ikaw na Hudyo, ay namumuhay gaya ng mga Hintil at hindi gaya ng mga Hudyo. Bakit mo pinipilit ang mga Hintil na mamuhay ng gaya ng mga Hudyo? Tayo mismo ay ipinanganak na mga Hudyo at hindi mga Hintil na makasalanan. Sabay-sabay po tayo sa 16. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, at tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tawagin ko na po ang ating pong pastor. Salamat kapatid na Mark. Mananalangin po muna tayo. Let us pray. Mahabagin Diyos naming nasa langit, ikaw na soberano at makapangyarihang Diyos. Salamat Ama sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, na ang iyong mga anak ay tinipon mo rito, mga mananampalatayang mananambahan sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, dinadalangin namin, patnubayan mo kami, gabayan mo kami, puspusin mo kami ng Espiritu Santo upang ang iyong salita na aming sama-samang pag-aaralan, kami magdiriwang Panginoon, kami kakain ng salita mo, maunawaan-awa namin at may sabuhay. Buhay ang mga katotohanan ito na dapat naming paniwalaan at isabuhay. Salamat sa pagliligtas ng aming Panginoon. Salamat din sa oras na ito na isang pagkakataon para magkatipon ng iyong anak at magpalakasan sa isa't isa. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat mga kapatid. Maraming salamat. Narito kayo. At sa pagkakataon po ito, itutuloy po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos at nais ko kayong anyayahan sa James chapter 2. Last week, tinalakay po natin yung James chapter 2 verse 1. At dahil sa napakayaman ng mga talatang yun, talagang napako tayo sa verse 1 pa lang. No? Ipinakita rito dun sa ating outline from last week na yung pagtatangi ay kontra sa pananampalatayang Kristiyano. Yun po ang naging yun po ang ating napag-usapan last week. Ang kasalanan ng pagtatangi ang ating pinaka-title at ang point natin ng pagtatangi ay kontra sa pananampalatayang Kristiyano dahil na rin sa panawagan natin. Tayo tinawag na Kristiyano at dahil bilang isang Kristiyano, tayo ay nasa isang pamilya, tayo may pare-parehong pananampalataya at tayo may isang Panginoon na pagsusulitan. At ang pag-uugaling ito ay dapat tigilan at iwasan. Ito yung nakita natin dun sa talatang kapitulo 2, talatang 1. Sabi rito, mga kapatid ko, kayo ay may pananampalatayang nasa Panginoong Hesukristo. Kayo na may pananampalataya na nasa Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kalulatian, at kayo na may pananampalatayang ito ay huwag magkaroon ng pagtatangi ng mga tao. So dito makikita natin, no? Yun yung ating ibinigay na points last week, and we will proceed with the new outline sa ating pag-aaral na ito sa chapter 2. At ang second point na nais kong makita ninyo, starting verse 2, papasok po tayo sa verse 2. Ang title po ng point na yon, ang pagtatangi ay karanasan nangyayari sa buhay ng pananampalatayang Kristiyano. At maaring ikaw ang nagtatangi o ikaw ay biktima nito. Dalawa po yan, no? Nais kong makita ninyo dyan. Maaring ikaw ang nagtatangi o maaring ikaw ay biktima nito. Makikita nyo po sa text yung sinasabi kong yan. Dahil dito sa text, makikita natin, nagbigay ng klasikong example o halimbawa rito si Santiago. Sa verse 2, pansinin ninyo. Maaring may pumasok sa inyong sinagoga na isang taong may gintong singsing at marangyang kasuotan. Maari ding may pumasok na isang taong dukha
na napakarumi ng damit. Dito makikita natin, no? Ang kalagayan dito mukhang parehong bisita dun sa church. Actually, sa tinatawag nating transition period from synagogue to church, of course, si James ang sumulat nito, he's the first pastor of the Jerusalem church. Hindi naman kaagad meron silang property katulad ng mga meron tayo ngayon. The church is almost 2,000 years old, no? During that time, nandun sila sa tinatawag nating transition period. Parang ano lang yan parang Jeff lang yan at saka Into, yung mga bagong kasal, no? Mula sa pagiging binata, okay, nagkaroon sila ng transition period, ngayon may asawa na sila. Mula sa pagiging may asawa, ngayon may anak na sila, parang si Josh din, no? May transition yan, transition. Ganito rin, sa buhay ng mga mananampalataya noong unang siglo. Mula doon sa synagogue na tinatawag na meeting place nila, nagkaroon na sila ng sarili-sarili nilang kapilya. Kaya lang, itong mga mananampalataya nito, during the early church, dapat yung malaman, nagmi-meet pa rin sila during Sabbath day. Not automatically, nag-worship kagad sila ng Sunday. May mga pagkakataon na nagmi-meet pa rin sila during Sabbath day. At doon sila sa synagogue. Ano ba meron doon sa synagogue? During the early times, ang makikita nyo sa synagogue binabasa yung Torah Sa synagogue, binabasa yung salita ng Diyos. Kaya lang yung synagogue kasi noong mga panahon na yun, malaki-laki. And it can handle many members of the church. Tandaan nyo, yung unang salya pa lang nung Kristyanismo, 120 na yung alagad roon sa upper room. After na mag-preach si Peter, naging 3,000. Pagpasok ng chapter 4 hanggang chapter 5, naging 5,000. Pagpasok ng chapter 6, naging multitudes na, hindi na mabilang So, iba rito, mga house churches, no? Iba rito, nagmi-meet sila sa malaki-laking lugar at isa sa mga malalaking lugar nun, yung synagogue. So, transition period yan, ha? At alam din natin, maraming mga leader ng synagogue ng mga kapanahonan na yon ang nakakilala sa Panginoon. So, dito ang setting, mga kapatid, is more of what we call, kapag pinag-usapan natin church setting, binubuo ng mga mananampalataya na nagtitipon dun sa lugar ng synagogue na siyang ginagamit nila na worship place. At may dalawang bisita. Kapansin-pansin naman yung bisitang ito, no? Kapansin-pansin natin na magkahiwalay ang estado nila sa buhay. Dahil dito, yung isang tao na kinakitaan ng singsing, ito'y tanda na yung isang taong ito, sa atin pangkaraniwan na lang yung singsing Lalo-lalo na kapag ikay may asawa, natural na meron kang wedding ring, no? Na very common sa atin yun. So, pero nung kapanahonan nila, yung singsing indicator to ng wealth, indicator din ito ng kapangyarihan ng isang tao. At ang mapapansin natin dito, both person came to church, no? Came to a worship place, at ang makikita natin dito, sa pagpasok nila, may kapansin-pansin din kung anong naging aksyon ng mga tao nung kapanahonan na yon. Sabi rito sa verse 3, at higit ninyong binigyan ng pansin ang may marangyang kasuotan at sinabi mo sa kanya, maupo po kayo rito sa magandang dako at sa taong duka ay sinabi mo, tumayo ka na lang dito o higit kaya o di kaya maupo ka sa tabi ng patungan ng aking paa. So ganun din, makikita nating special treatment. Again, ang setting ito sa church, no? Special treatment na ginawa ng mga tao doon sa bahay-sambahan na pinagtitipunan nila, doon sa panlabas na kalagayan ng isang tao na nakita nila na may kaya. So, binigyan nila ng isang magandang tinatawag nating pagtanggap, no? Maging binigyan ng special place. Usually nga sa synagogue din. Kapag meron silang nagiging bisita na mayayaman doon sa kultura ng mga Hudyo, no? At ito'y talaga nabibigyan ng special attention, mas inilulugar nila ito malapit doon sa Torah. Kasi doon nga sa mga synagogue, may mga Torah ito No, may special place doon na malapit sa Torah, doon nila pinauupo yung mga mararangya na tao. At of course, dito makikita rin natin itong maaring pulubi na ito na gusgusin, na maaring hindi pa nakaligo, nilagay lang nila sa isang typical na lugar na maaring yung lugar na yun ay isang inconveniencing lugar. So, dito pa lang makikita natin karanasan ito na nangyari, no? Classic example ito na ibinigay ni Apostle James na maaring nakita niya sa mga miyembro niya, sa mga tao niya nung kapanahunan na yun. In which nangyayari din sa ating kapanahunan, no?
Minsan ang tao tumitingin sa panlabas ng uri ng tao, maari sa kanyang lahi, sa kanyang estado sa buhay, or sa kanyang gender, kung babae ba o lalaki, or maging kung yung tao na yun ay transgender, no? May mga churches nga sa Amerika, may nakalagay doon kapag ikay bading o kaya transgender, bawal. Yung parang, di ba, pag may sign aso tapos merong guhit na gano'n, bawal ang aso. Sa Amerika may gano'n din, no? Na may mga churches may nakalagay na gano'n. Okay, sa pintuan ng church nila. As if you are transgender or homosexual, you are not welcome to attend church. Well, dito, bagamat hindi gano'n ang sitwasyon, tinignan dito yung tao base doon sa kanyang estado sa buhay. Dahil sa panlabas nilang kaanyuan. At doon binase nung mga tao sa church, ang setting church okay, yung kanilang pagturing. Kaya makikita natin mga kapatid, sinabi nga rito, sa verse 4, hindi ba kayo rin ay mga may pagtatangi sa inyong mga sarili? Hindi ba kayo ay naging tagahatol ng masasamang isipan o mga tagahatol na masasamang isipan? So direkta talagang sinabi ni Santiago rito na kung may ganun mang eksenang nangyayari sa church o nasaksiyan mismo nitong may akda ni James yung nangyayari doon sa church niya or may napo na siyang ganung bagay, talagang direkta niyang inaddress itong kasalanan na ito. Na sinabi niya, hindi ba kayo nagtatangi at nagiging mga tagahatol kayo or naging mga judges kayo na may masamang isipan? So ibig sabihin kung ang isang tao, kung ako isang judge, no? At mali ang ginagawa kong paghatol, isa akong judge na mayroong masamang isipan. At ganun ang nagiging kalagayan ng mga taong nagtatangi base sa statement ni Santiago. Kaya nga doon sa asa na yung ano natin? Asa na yung outline natin? Mukhang nawala. Okay. Second point. Ayan. Ang pagtatangi ay karanasang nangyayari sa buhay ng pananampalatayang Kristiyano. Maaring ikaw ang nagtatangi o ikaw ang biktimang ito. Ngayon, ang tanong ko, tayo ba, kung tayo nakakaranas ng pagtatangi, tayo mismo nagtatangi sa tao. Tayo mismong humahatol sa kanila base sa kulay, talino, pinanggalingan, fraternity, or kung saan man sila nakatira, o kung saan man sila nag-aral, saan sila nagtapos, anong pinagtaposan nila, di ba? Tayo man ang gumagawa nun, of course. Para tayong mga hukom na may masamang, tinatawag nating masamang isipan. Okay? On the other hand, ang tanong ko, yung iba rin dito, maaring mga miyembro ng church ni James, biktima rin ng mga pagtatangi. At ang masakit dito, ang nagtatangi naman sa kanila, hindi mga Kristiyano, kundi mga unbeliever ang gumagawa nito sa kanila. Pansinin po natin yung mga sumusunod na talata. Verse 5, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito na mayaman sa pananampalataya? Hindi ba pinili silang tagapagmana ng paghaharing ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Hinahamak niyo ang taong dukha. Hindi ba ang mayayaman ang umaapi sa inyo at kumakalagkad sa inyo sa harap ng hukuman? Hindi ba sila ang lumalait sa mabuting pangalang itinawag sa inyo? Now, balik po tayo rito, no? Sa verse 5 to 7, makikita natin yung pagtatanggol dito ni Santiago. Pagtatanggol ni Santiago rito sa mga mahihirap. Ngayon, ang tanong ko naman, may mga mahihirap bang nagtatangi rin? Yes. May mga mahihirap din na wala bang pananampalataya? Yes. Kaya lang ang mapapansin kasi natin, lalo na sa lumang tipan, binibigyan ng pabor ng Diyos ang mga mahihirap. Kasi, ang oftentimes, ang nakikita natin, yung mga mahihirap, wala silang makakapitan Okay? I was listening to Fox News recently. Merong parang monologue doon na nangyari. At ang monologue na nangyari doon, tinatanong nila kung ang mga tao sa buong mundo'y nagtitiwala pa ba sa Diyos. Okay? Tinignan nila yung sa European nation, yung sa American nation, at sa Asian. Usually, alam nyo, ang tatlong bansa ang binigyan nilang pansin doon. O tatlong malaking bayan
at isang bansa. Ang sinabi nila sa European nation, almost 24% kapag nagkaroon ng problema nagtitiwala sa Diyos. Ang sinabi nila sa American nation, almost 40% ang nagtitiwala sa Diyos. Pero ang sinabi nila sa Pilipinas, almost 96% ang nagtitiwala sa Diyos. No? Binigyan talaga emphasis yung Philippines eh. 96% ang nagtitiwala sa Diyos. And then may komentaryo doon. Of course, ang komentaryo niya negative. Ang sinabi niya, kapag ang isang bayan ay mga depressed country, no? At masasabi natin, hindi sila affluent nation, of course, katulad ng Pilipinas, third world country tayo. Sabi niya, malaki ang tendency diyan at maraming tao diyan talagang nagtitiwala sa Diyos. Tapos meron naman isang komentarista na nakapag-aral, I think sa Harvard siya nakapag-aral, theology ang pinag-aralan niya. Sinabi niya, ang tendency kasi sa mga affluent nation, kaya hindi sila nagtitiwala sa Diyos dahil yung kayamanan nila, yun ang nagiging pamalit nila sa Diyos. No? Imbis yung tunay na Diyos ang pagtiwalaan nila, ang pinagtitiwalaan nila dahil meron sila at dahil mayaman sila. Well, nais kong makita ninyo, no? Yun din naman ang makikita natin sa Lumang Tipan. Binibigyan ng malaking puwang ng Panginoon yung mga mahihirap, yung mga balo, yung mga kapuspalad. No? Dahil itong mga to, ang matatakbuhan lang nila ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga maging sa Lumang Tipan, no? May utos doon at may batas doon para bigyan sila ng tulong. Actually, sa pag-iika po sa Lumang Tipan, no? Sa pag-practice nila sa pag-iika po sa Lumang Tipan, yung ikatlong bahagi ng pag-iika po nila, may tinatawag sa ikatlong taon, nakalaan ito para sa mga balo at sa mga mahihirap. So makikita natin mga kapatid, na dito, binigyang pansin yung mga mahihirap na pinili ng Diyos. Pinili sila to have a special favor. Ang mayaman din ba pwedeng piliin ng Diyos? Pwede rin. Actually, si Abraham mayaman eh. Si Solomon mayaman. May mga pananampalataya sila sa Diyos. Kaya lang dito makikita natin, these are full people that was chosen by God. Unang-una, maaari sila chosen for salvation. Okay? They have a special favor from God. Dahil marami sa kanila ang tumitingala sa Diyos at humihingi ng tulong sa Diyos in contrast with the rich people during that time. So, nais ko rin makita ninyo, pansinin nyo rito, no? Sabi rito, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito na mayaman sa pananampalataya? Hindi ba pinili silang tagapagmana ng paghaharing ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Now, ang mayaman ba pwedeng piliin ng Diyos? Yes, walang problema doon. Kaya alam, may makikita ka sa turo ni Kristo, no? Napakahirap para sa isang mayaman, okay? Ang maligtas o makita ang kaharian ng Diyos. Okay? Bakit? Sabi nga ng Jesus Christ, parang ang kamelyo lumulusot sa butas ng karayom eh. Ang tanong natin, bakit? Kasi nga ang tendency na ang tao, imbis na kilalanin ang tunay na Diyos, ang kinikilala nilang Diyos sa buhay nila ay ang kayamanan nila. Sa Biblia, wala namang masama na magkaroon ng kayamanan. Actually, sa Biblia, it is God who gives us the power to become wealthy, sinabi yan sa Deuteronomy. At sinabi rin dun sa 1 Timothy chapter 6, alam niyo lahat yan, the love of money is the root of all evil. Money is not evil. No? It is the love. Okay? It is the attitude towards money that is wrong. So kung ikay magkakaroon ng maraming pera at tama naman, ang pananaw mo sa pera, ang pera ay hindi mo magiging Panginoon, bagkus ang pera ay aalipinin mo upang makapaglingkod sa iyo at magamit mo. Katulad ng sinabi dun sa Luke chapter 16, no? Magiging alipin mo ang pera at gagamitin mo for eternal dividend para magkaroon ka ng higit na tunay na kayamanan sa langit. Mabuti yun. Pero kung yung pera ang papanginoon, magiging Panginoon mo at ikaw ay magiging alipin ng pera, yun ang masama. Yun ang ipinagbabawal sa Biblia. Actually, pag pinag-aralan nyo ang New Testament, napakaganda ng New Testament. No? It doesn't talk, lalo na sa giving, hindi po pinag-uusapan dito yung porsyento ng pagbibigay eh. Hindi po ikapo ang pinag-uusapan sa Bagong Tipan. Ang pinag-uusapan sa Bagong Tipan, yung pag-uugali mo sa pagbibigay. Dahil kung may tama kang pag-uugali sa pagbibigay, hindi po pinag-uusapan ang porsyento dyan. Kesyo 10% ang ibigay mo, kesyo 20%, kesyo 50%. Diba? Ang pag-uusapan mo dyan, gaano mo kalaki
o gaano mo kamahal ang Panginoong Diyos? What is your attitude towards money? Well, kasi ang isang mayamang tao, pwedeng maging kuripot pagdating sa Diyos eh. At ang isang mahirap na tao, katulad ng mga mananampalataya sa Korinto, abay pwedeng maging galante pagdating sa Diyos at sa gawain ng Panginoong Diyos. No? Yun ang makikita natin sa ugali ng mga taga-Galasya na binanggit doon sa ikalawang Korinto kapitulo 8, na ibinigay muna nila ang sarili nila sa Panginoon. So, makikita po natin dito as we study this, kung papaano dito binigyan ng malaking pansin yung mga mahihirap na tao na may pananampalataya sa Diyos. Now, hindi natin binabaliwala na may mga taong may kaya na masasabi nating may pananampalataya sa Diyos. But it boils down, listen, it boils down doon sa ano ba ang dapat ugaliin ng isang Kristiyano towards rich and toward poor. Sometimes, if there are rich people in the church na nabibigyan ng prioridad at nabibigyan ng malaking attention at nabibigyan ng malaking pansin, anong purpose ng pastor at anong purpose ng mga miyembro? Dahil magiging supporter yon at malaki ang bibigay sa gawain ng Diyos? O kapag merong isang mahirap na nagpamiyembro sa church at para bang hirap silang kunin maging miyembro, anong purpose ng pastor at anong purpose ng miyembro? Bakit ayaw siyang kuning miyembro? Dahil magiging pabigat lang siya sa church. Baka ang mangyayari niya, ang daingan niya ng kanyang problema ay laging church. Ganun ba ang magiging kaisipan natin towards people? I hope not. No? Kasi tandaan nyo, ang Diyos ang naglalagay ng tao dito sa ating church. Okay? Siya ang nagdadala. Siya ang nagpapalago. At kapag nagdala siya sa atin ng mga tao rito, whether yung dadalahin niya kapuspalad, whether yung dadalahin niya marangya, whether yung dadalahin niya katamtaman, dinala niya yung mga tao na yon para pagtibayin ang kanyang iglesia. Dinala niya yung mga tao na yon sa iglesia upang sila ay maging kasangkapan sa ikalalago ng katawan ni Kristo. Sapagkat may iba-iba silang kaloob na kailangan para patibayin ang iglesia ng Diyos. Anuman ang maging estado nila sa buhay. Okay? So makikita po natin as we study this, binigyan pansin din dito sa verse 6, kung papaano nung kapanahunan ni James, nakikita niya, dinadaingan din siya ng mga miyembro niyang mahihirap, kung papaano tinatangi sila ng mga mayayaman nung panahon na yon. Sa verse 6, makikita nyo, hinahamak ninyo ang taong dukha. Hindi ba ang mayayaman ang umaapi sa inyo? Pansinin niyo ang ginagawa sa kanila during that time. They are being persecuted. Okay? Sabi rito, hindi ba kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? At sa verse 7, hindi ba sila ang lumalait sa mabuting pangalan na itinawag sa inyo? So may tatlong bagay na ginawa rito, no? Sila'y inaapi, sila'y dinidimanda, at sila ay hinahamak, no? Yung pangalan na dala-dala nila, ano ba yung pangalan nila? Na dala-dala na nagiging cause ng reproach? Christians. In Acts chapter 11, alam nyo ba ang pinag-ugatan nung salitang Kristiyano? Hindi yun inimbento ng mga Kristiyano noon. Nanggaling yun doon sa mga umuusig sa atin. Na ang ibig sabihin, followers of Christ. At yung katawagan na yun na Christian sa atin, kineri natin yun dahil identified tayo na tagasunod tayo ni Kristo. Pero ginagamit ito bilang reproach sa atin nung mga ayaw kay Kristo. At dito ipinamumukha ni James ito sa mga miyembro niya. Na yung mga miyembro niya nung kapanahunan na yun, masasabi natin kinakakitaan niya ng pagtatangi sa mga taong bumibisita sa kanila. Well, mga kapatid, no? Siguro naman, simula nung maliit pa tayo, magpahanggang ngayon, hindi na kaila sa inyo kung kayo nakaranas na kayo mismo nagtangi ng mga unsaved pa kayo o kahit nga ngayong saved tayo or tayo mismo ay naging biktima ng pagtatangi. Pero definitely, nais kong makita ninyo na ang pagtatangi ay isang maling bagay. Tuloy po tayo doon sa point natin. Ikatlo. May third point ako dyan. Yan. Ang pagtatangi ay kasalanan laban sa pananampalatayang Kristiyano. Okay. Binigyan ko ng emphasis yung kasalanan sapagkat binanggit ng Biblia kasalanan nito. Pakilagay nga yung
sapagkat ikaw ay nagiging tagahatol na may masamang kaisipan. Ito po yung sinabi dyan sa verse 4. Sabi dyan, yan, hindi ba kayo rin na may mga pagtatangi sa inyong mga sarili? Hindi ba kayo ay nagiging mga tagahatol na may masasamang isipan? Isipin mo, hinalintulad ka sa isang judge na masama ang isipan. Well, of course, kung tayo harap sa judge, I hope yung judge na yun, impartial. Hindi po? Kasi yung Diyos natin na hukom, impartial yun eh. Pero kung yung judge na kung saan sa kanya kaharap, abay masamang isipan yun at may masamang motibo sa iyo, of course, yung magiging hatol niya hindi tama. At doon ikinumpara yung mga Kristiyanong nagtatangi sa kanyang kapwa na para silang mga hukom na may masasamang isipan. Di ba? Ginagawa nila ng maling turing ang kanilang kapwa. Maari sa panlabas, nakaanyuan ng kapwa natin, maaring sa pananamit, sa estado sa buhay, at kung ano-ano pa. Now, hindi lamang yan, sapagkat ito'y direktang sinabing kasalanan. Tuloy po tayo sa talatang ito, sa verse 8. Kung tinutupad ninyo ang maharlikang kautusan, ayon sa kasulatan, mabuti ang inyong ginagawa. Ito'y nagsasabi, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya kung kayo'y nagtatangi ng tao, kayo'y nagkakasala at sinusuway ang kautusan bilang mga manlalabag. So makikita natin kung nagtatangi tayo unang-una, sapagkat ikaw'y nagiging tagahatol na may masamang kaisipan, sapagkat ito'y direktang sinasabi na kasalanan. Pangatlo, sapagkat ito'y isang pagkalabag sa maharlikang kautusan. Ano ba yung maharlikang kautusan? Royal command. Ano ba yung royal command? Yung pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi yung dakilang utos, ito yung, thou shall love the Lord thy God with all thy heart, soul, and mind. At ang second command, ang tawag pala doon, maharlikang kautusan. Yung pag-ibig mo sa kapwa, maharlikang kautusan. Pero kung ikay merong pagtatangi, abay nilalabag mo ang kautosang ito. No? Dahil sa iyong pagtatangi. Lumalabas, hindi mo minamahal yung kapwa mo. At dahil diyan, makikita natin, kapag ikay lumabag sa utos na ito, abay, ipinakikita rin dito na yung batas ay parang isang unit. Nakakita na kayo ng choker. Alam niyo yung choker? Yung kwintas na bilog-bilog. Yung parang suot ng mga, tawag rito, suot ng mga Hare Krishna, yung may malalaking bilog-bilog sa leeg. Ayan, di ba? Yung isa lang mapigtal doon, hulog na lahat yon. The same is true with this sin, no? Ito'y ikinumpara, itong kasalanan ng pagtatangi, dahil ito'y kasalanan, ikinumpara din to katulad ng pagpatay. Sinabi nga rito, no? Ito'y sapagkat sinabi ng Diyos, huwag kang makikiapid. Sinabi rin, huwag kang papatay. Kung hindi ka nga naman nakikiapid, ngunit ikaw naman ay pumapatay, ikaw ay lumabag din sa kautusan. Why? Because when you violate one law, you violate all. Pagtatangi lang naman ang na-violate ko di na-violate mo na rin lahat ng batas na may kinalaman dun sa kautusan patungkol sa pag-ibig sa kapwa mo. Dahil yung sa kautusan, which is the law, no? May kinalaman sa tinatawag nating utos mula sa ika-5 utos hanggang ika-10 utos. May kinalaman sa huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, igalang mo ang iyong ama't ina, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. So kapag ikay nagtangi pala, na-violate mo na rin yung mga utos na yun. Sapagkat na-violate mo yung pag-ibig, yung batas na may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa. Of course, kapag mahal mo yung kapwa mo, hindi ka magnanakaw sa kanya. Hindi mo siya pagpapararatangan ng mali. Hindi ka makikiapid sa kanyang asawa. Mahal mo yung kapwa mo. Hindi mo gagawin yung mga bagay na yun. Mahal mo ang kapwa mo, mga magulang mo yan, igagalang mo sila. Hindi mo sila babaliwalain. So dito makikita natin sapagkat ito'y kasalanan at labag sa pananampalatayang Kristiyano, sapagkat ikay nagiging tagahatol na may masamang kaisipan, sapagkat ito'y direktang sinabi na kasalanan, sapagkat ito'y isang paglabag sa maharlikang kautusan. At ang pang-apat, ang pagtatangi ay kailangan pagtagumpayan nating mga Kristiyano. Totoo yan.
Dahil ito'y kasalanan, okay? So, dapat itong kasalanan ito, kung paano pinagtatagumpayan natin ang mga kasalanan natin sa buhay, abay mapagtagumpayan din natin nawa ito. At dito ibinigay yung dahilan. Pastor, paano ba natin mapagtatagumpayan ang kasalanan ito? Binigay niya sa atin yung tip kung paano, no? Sinabi sa verse 12, kaya magsalita ka at gumawa ka. Anong ibig sabihin, ibig sabihin ng magsalita at gumawa? Yung magiging behavior mo. Ganito dapat ang magiging behavior mo sa kapwa mo. Kinakailangan, lagi mong isaisip na kung mali ang naging behavior mo sa kapwa mo, lagi mong isaisip na hatulan ka balang araw nung tinatawag ng kautusan ng kalayaan. Oxymoron no? Actually, yung law of liberty, pag pinag-aralan mo yung law of liberty, alam niyo ba yung oxymoron? Yung oxymoron yung dalawang word na magkabaligtaran pero magkasalungat. Parang true lies. True tapos lie. Yan. Parang, ano pa ba? The end begins. Yan. True lies. The end begin. Yung silent cry. Di ba? Pag cry, malakas. No? Pero silent, mahina. No? Oxymoron tawag dito. Ito, law of liberty. Oxymoron to. Bakit? Di ba pag may law, you are being limited. Pero pag liberty, malaya ka, walang limitation. Okay? Pero makikita natin dito, may batas na ganun. Batas ng kalayaan na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. At ang makikita natin dito, kung ikaw daw ay mag-uugali, which is represented by your words and your act, no? Kaya magsasalita ka at gumawa ka tulad ng mga hatulan ng kautusan ng kalayaan. Ito'y sapagkat walang kahabagang hahatulan ng Diyos ang sino mang nagkait ng habag at ang kahabagan naman ay nananaig sa kahatulan. Verse 13. Sino yung mga taong nagkakait ng habag? Alam niyo kung sino yung mga taong yon? Hindi naman mga Kristiyano Mga unbeliever. Dahil ang tunay na Kristiyano na nakaranas ng habag ng Diyos. Okay? Kung ikay tunay na nakaranas ng habag ng Diyos, magiging mahabagin ka rin Ang Espiritu ng Diyos, kakausapin ang puso't kaluluwa mo upang mag-ugali kang mahabagin. Pero kapag ang isang tao ay hindi naging mahabagin, karakter ito ng hindi mananampalataya. And therefore, itong mga hindi mananampalatayang ito, balang araw hahatulan ito ng Diyos. At nais kong makita ninyo mga kapatid, ito yung pagtatagumpay, no? Na dapat isagawa ng isang mananampalataya na sa tuwing kikilos tayo, magsasalita at gagawa sa harap ng kapwa natin, lagi nating isaisip, balang araw, itong actions ko, itong behavior ko, I will be judged by God. Okay? I will be judged by God. Whether you will gain reward out of it, or whether you will lose a reward. Tandaan natin, ang kasalanan natin, it was judged on the cross of Calvary 2,000 years ago. What we are aiming for in our life is the reward coming from God. There will be loss of reward in our life kung ang buhay natin na dapat iginugugol natin sa tamang pamumuhay upang tayo ay magkaroon ng gantimpala, nagugol sa hindi kaaya-ayang pamumuhay sa harapan ng Panginoong Diyos. Or, kung tayo man, sa ating kalagitnaan, may pagturing sa ating kapwa na dapat very hospitable tayo, welcoming tayo, without any ulterior motive towards other people. Diyan din tayo hatulan ng Diyos Diba? Bakit why we are giving special treatment to these people? Why not treat them equally kung paano tayo tinitignan ng Diyos? Sapagkat last week tinalakay natin, ang Diyos natin impartial. Why not ask the Holy Spirit to help us to be objective and impartial in our words and our action? May God give us wisdom. Dahil there is always a tendency in us, no? Sa buhay natin, na magkaroon tayo ng pagtatangi. At itong pagtatanging ito ay pwedeng makita sa ating mga iglesia. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Magiging matagumpay tayo mga mananampalataya,
Of course, if we are spirit-filled and always put in mind that our actions and behavior, our words and act, someday will be judged by God. Okay? Tawag tayo, vigilant tayo sa bagay na yan. Sa ganon, ipapaalala nito sa atin na tayo ay dapat maging matagumpay. Ulitin ko po maging matagumpay sa kasalanan ng pagtatangi. Kasi lahat ng kasalanan na meron tayo sa ating buhay, kinakailangan mapagtagumpayan natin yan sa tulong ng banal na Espiritu. So mga kapatid, ito lamang po yung 4 na bagay na inihamon ko sa inyo. No? Balik tayo rin sa una, yung outline natin. Okay? Ang pagtatangi ay kontra sa pananampalatayang Kristiyano. Ang pagtatangi ay karanasan na nangyayari sa buhay ng pananampalatayang Kristiyano. Maaaring ikaw ang nagtatangi na nakita nating example sa kanina o ikaw ang biktima nito. Katlo, ang pagtatangi ay kasalanan laban sa pananampalatayang Kristiyano sapagkat ikaw ay nagiging tagahatol na may masamang kaisipan sapagkat ito'y direktang sinabing kasalanan at sapagkat ito'y isang paglabag sa maharlikang kautusan. At ang pang-4, ang pagtatangi ay kailangan pagtagumpayan nating mga Kristiyano. Totoo yan mga kapatid. Kung ano man ang kasalanan sa buhay mo na napagtagumpayan mo, ganoon din ang pagtatangi. No? Maging sensitibo nawa tayo. Whether kung ano man ang pinag-aralan ng taong kausap natin, okay? Kung ano man ang estado niya sa buhay, ano man ang kulay ng kanyang balat, bata man siya. Naalala nyo, ewan ko, hindi yata nitong generation yun no? Ako, generation ko yun, at saka yung wife ko. Yung tipo bang kapag bata ka, hindi ka pwedeng magsalita kahit may katwiran ka. Di ba? Pag nakaharap ka sa matanda, tahimik lang. Huwag ka magsasalita. Dahil bata ka, kinakailangan nakatahimik ka lang. Kahit yung nangangatwirang matanda sa harapan mo, siya ang mali, ikaw ang tama. Pero dahil bata ka, ayaw ka pagsalitain. Alam niyo, nakakabobo yun. No? Yung ganun nakakabobo. Kapag hindi mo tinuruan yung bata, na kahit meron siyang gustong sabihin at tama ang kanyang sasabihin, at pinilit mo siyang wag magsalita, balang araw madadala niya yun. At hindi niya na mapaprocess yung mga bagay na dapat niyang i-process. Kaya kung may sasabihin siya at kung may mali man, dahil ikaw mas matanda, ikaw ang magtutuwid. Ikaw ang aakay. Ikaw ang magdadala. Okay? Hindi pati atahimikin mo lang siya. Okay? So, I think na-experience ko yun doon sa aking generation nung panahon ko. I don't know with my wife. Sa tingin ko, ganoon din dahil mas bata ako sa kanya. So, nangyayari yan. Well, ganun din sa atin and I hope in church, iwasan natin ito. No? Alam natin, may mga pagkakataon sa ating buhay because of immaturity. Our immaturity. Okay? Even the pastor, no? Can be, tawag rito, pwedeng mahulog sa ganyang uri ng kasalanan ng pagtatangi. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Na sa pamagitan ng kanyang Espiritu, mapagtagumpayan natin to sa ating buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat at ako'y nagpapasalamat sa opportunity na makapaghamon muli ng salita ng Diyos sa inyong kalagitnaan. Manalangin na po tayong lahat. Mahabaging Diyos naming nasa langit, Ikaw na buhay na Diyos. Ikaw na nakakakita ng aming iglesia. Inaamin namin, Panginoon, we are not a perfect church. Actually, we are people composed of sinners that are saved by grace. At ngayon, patuloy na hinuhubok ng banal na Espiritu. Nakakaranas din kami ng pagtatangi o maging kami ay nakapagtatangi sa aming kapwa. Mula sa liwanag ng salita mo, Panginoon, pinaalala mo sa amin ang katotohanan na hindi man sa church setting, sa pamilya man, sa kamag-anak man, sa kapitbahay man, sa mga kaibigan man, kakilala man namin. Tulungan mo kami bilang mga Kristiyano maging katulad ng Diyos na maging impartial. At sa aming judgment, maging tama. Bigyan mo kami ng wisdom ng banal na Espiritu ng Diyos at lagi namin isaisip na balang araw kung kami ay laging magkakaroon ng pagtatangi, pananagutan namin ito balang araw sa Diyos. Haharap kami sa Kanya sapagkat ang kasalanang pagtatangi ay kontra sa pananampalatayang Kristiyano. Salamat o Diyos sa iyong mga anak na narito. Pinupuri ka namin sa iyong kagandahan loob, sa iyong pagmamahal sa amin, at sa iyong pagpapaalala sa amin
Nagpapasalamat ako sa mga kapatid na narito ngayong hapon. Hindi kanila nakalimutan, Panginoon. Niyo po silang gawaran ng iyong habag, pagpapala, pag-iingat, kapayapaan, proteksyon, Panginoon. Maging yung mga mahal namin sa buhay na sa mga oras na ito nanonood sa kanilang mga telebisyon, sa kanilang mga tahanan. I pray for our senior citizen and our young people na maaari ang iba sa kanila gustong pumunta ng church, maaari gusto na nilang dumalo, kaya lang napipigilan pa sila. I pray for them, O God. Ikaw patuloy na mag-ingat at kumausap sa kanila sa pamagitan ng iyong salita. Salamat sa hapong ito, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Brother Jeff, can you lead us in our offertory prayer and let's worship God in giving. Brad. Okay. Well, maraming salamat sa inyo. Kaninang umaga may nagpaunlak ng panset, puto, at saka may mga ulam pa dyan sa likod Baka gusto nyo magmerienda, wag muna kayong umuwi, makapag-fellowship tayo na kahit konti. Tumayo po tayong lahat. Hihilingin ko si Brother Josh. Josh, can you close us in prayer, brother? I can't find the network connection. I Amen. Okay. Guys, may merienda dyan. Good to see Raymond. At saka si ano,